Humahagulhol ang makapal na usok mula sa tambutso ng pulang trailer truck na dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng aspalto ng Maharlika Highway. Nakabitin sa itaas ang araw, sinusunog ang kalsadang tila hindi natutulog kailanman. Mahigpit ang pagkakahawak ni Mang Berto sa manibela. Matalas ang kanyang mga matang tumatago sa mahabang daan sa kanyang harapan. Lagpas na siya sa edad na 40, ngunit ang kanyang diwa ay nagbabaga pa rin. Isa siya sa mga pinakabeteranong trooper ng Aguila Logistics, kilala sa pagiging disiplinado at matigas ang ulo pagdating sa kaligtasan. Sa likod ng kanyang kinakalawang na kabina, nakasalansan ang napakahalagang kargamento, mahigpit na nakatali ng mga kadenang bakal at selyado. Kailangan itong lahat makarating sa pantalan ng Batangas bago magtakip silim. Ito ang mantra na palagi niyang binubulong sa bawat simula ng biyahe. Sa mundo ng logistics, ang pagkaantala ay hindi lang tungkol sa oras, ito'y tungkol sa tiwala. Isang segundo lang ay maaaring magbago ang lahat. Ang luma niyang radyo ay nagpapatugtog ng isang klasikong kanta ng asin, kasabay ng ugong ng makinang diesel. Paminsan-minsan, sisindihan niya ang isang yosi at tatabi saglit kapag nararamdaman na ang pagod na gumagapang sa kanyang likuran. Noong umagang iyon, maluwag pa ang kalsada, nagbibigay ng kaunting pag-asa na marahil, sa pagkakataong ito, magiging mas payapa ang kanyang biyahe. Ngunit ang pag-asang iyon ay panandalian lamang. Mula sa kaliwang salamin, napakunot ang noo ni Mang Berto. Isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang hanay ng mga naglalakihang motorsiklo, mga big bike, ang humaharurot mula sa malayo, parang isang kawan ng mga ligaw na kalabaw na bumubuo ng pormasyon pandigma. Ang mga tambutso nila ay umuungal na parang mga mababangis na hayop, nakasuot sila ng mga itim na leather jacket, mga helmet na may disenyong bungo, at may aroganting tindig. Tila kanila ang buong kahabaan ng highway. Isa-isang silang nagsi-overtake, nag-iiwan ng malakas na panginginig at inis na tingin mula sa ibang mga motorista. Sumisingit sila sa kanan at kaliwa, nilalabag ang mga marka sa kalsada ng walang pakialam. Ilang maliliit na sasakyan ang biglaang tumabi para iwasan ang banggaan. Si Mang Berto ay nanatili sa kanyang linya. Alam niyang may hukay sa kaliwa at may isa pang truck na kasabayan niya sa kanan. Walang puwang. At hindi lobo ang dala niya, seryosong kargamento ito. Hindi ito maaaring basta-basta ihagis sa gilid. Isa sa mga motorista ay nagsimulang bumusina ng walang tigil sa kanyang likuran. Sabar, dong. Hindi ito expressway na walang laman, bulong ni Mang Berto sa sarili. Sumulyap siya sa salamin at nakita ang rider na marahas na iwinawagayway ang kamay, pinapatabi siya. Ngunit hindi siya natinag. Kalmado, ngunit alerto. Dahan-dahang dumaloy ang pawis sa kanyang sentido. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang banggaan ng mga ego ay maaaring mas nakamamatay kaysa sa isang aksidente. Ang truck na ito ay hindi bisikleta, at ito ay hindi isang racetrack para sa mga bagitong naghahanap ng thrill. Dalawang motor na ngayon ang pumapalibot sa kanya mula sa kaliwa at kanan, lumalapit na parang mga lobong tinatarget ang isang matandang toro. Isa sa mga rider ang nagturo sa kanyang kabina at sumigaw, ngunit hindi ito narinig ni Mang Berto. Ang mukha nito ay sapat nang nagsasabi ng lahat, galit, arogante, puno ng pagmamadali. Huminga siya ng malalim. Kung gusto niyong magkarera, humanap kayo ng tamang lugar, huwag dito, mahina niyang bulong. Ang kanta sa radyo ay natapos na, pinalitan ng boses ng isang announcer na nag-uulat tungkol sa paparating na bagyo sa Katimugang Luzon ngayong gabi. Ngunit sa puso ni Mang Berto, ang bagyo ay dumating na sa anyo ng isang kawan ng mga taong may katawang bakal at isipang manipis pa sa iyero. Ang pulang truck niya ay patuloy na umuusad ng matatag. Ang malalaking gulong nito ay gumugulong sa aspalto na may tiyak na ritmo, tulad ng pintig ng pusong nagpipigil ng emosyon. Ngunit ang hangin sa paligid niya ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa mga lubak sa daan, kundi dahil sa mga egong gustong dominahin ang espasyong hindi pag-aari ng sinuman. Ikinuyom ni Mang Berto ang kanyang kaliwang kamao. Handa, hindi para umatake, kundi kung ang kanyang amor proprio ay matatapakan, hindi siya mananahimik. Ang dangal ng isang trooper ng truck ay minsan mas marupok kaysa sa kargada nito. Ngunit hindi ngayong araw, hindi para kay Mang Berto. Lalong nag-init ang paligid, ngunit ang kulay na iyon ay hindi lamang mula sa araw na palubog na,
kundi mula sa nagbabagang tensyon na nagsisimulang sumiklab mula sa likod ng salamin at sa ugong ng mga tambutso ng mga motor na lalong lumalakas. Muling umalingaw ang mahabang busina. Sa pagkakataong ito, may kasama ng mga sigaw at hiyawan. Ilan sa mga rider ay itinaas ang kanilang mga kamay, kumakaway na may halong mabangis na emosyon. Isa sa kanila ang malakas na hinampas ang tangke ng kanyang motor, na tila hinahamon ang sinumang hahadlang sa kanilang daan. Pinanood ni Mang Berto ang lahat ng iyon mula sa salamin. Tumigas ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa manibela. Ang kanyang truck ay diretso pa rin sa gitnang linya, walang puwang sa kaliwa o kanan. Sa unahan, isang pampasaherong bus ang mabagal na nag-overtake sa isa pang truck. Sa likuran, ang pila ng mga big bike ay lalong sumisikip na parang mga lobong pumapalibot sa isang matandang toro. Ang makitid na kalsada ay naging isang entablado ng tensyon. Ang mga manonood ay ang ibang mga sasakyan na napilitang bumagal, nakulong sa init ng galit na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Bigla, isang itim na motor ang sumingit sa kaliwang bahagi ng truck. Pinukpok ng rider ang pinto ng kabina gamit ang kanyang kamay na nakasuot ng guwantes na katad. Ang kalabog ay umalingaw sa loob ng truck at sa dibdib ni Mang Berto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng bumangon mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sumulyap siya saglit, pagkatapos ay muling tumingin ng diretsyo. Gago, mahina niyang singhal. Mula sa kanan, dalawa pang motor ang lalong dumikit. Isa sa kanila ang nagbukas ng salamin ng helmet, ipinapakita ang mukha ng isang binatang may mapanlibak na ekspresyon. Sumigaw ito ng mura, ngunit nilunod ng ingay ng makina at tambutso ang kahulugan nito. Hindi na kailangang marinig. Alam ni Mang Berto ang laman yon. Masyado na siyang sanay sa ganitong uri ng tao, yung mga pakiramdam nila ay entablado ng kapangyarihan ang kalsada. Nag-overtake sila kung saan nila gusto, pinipilit ang isang truck na may bigat na 10 tonelada na tumabi na para bang ito'y isang bisikleta lamang. Wala silang pakialam na ang pagkontrol sa isang truck na tulad nito ay hindi lang simpleng pagtapak sa pedal. Ang alam lang nila ay paandarin ang kanilang maingay na tambutso at guluhin ang daan ng iba. Isa sa mga motorista ang pilit na sumingit sa makitid na puwang sa pagitan ng truck at ng median. Muntik na itong sumabit sa salamin. Reflex na inapakan ni Mang Berto ang preno, iniligtas ang buhay ng rider. Pero imbes na magpasalamat, hinampas pa ng lalaki ang likuran ng truck at sumigaw ng may kabastusan. Hindi ka ba marunong tumingin sa daan, tangina mo, sigaw niya. Ang mga kamay ni Mang Berto ay lalong humigpit sa manibela, bumigat ang kanyang paghinga, ngunit pinanatili niya ang takbo. Sa kanyang isip, prioridad ang kaligtasan ng kargamento, ngunit mayroong isang bagay na kasamang nayanig, ang kanyang dignidad bilang isang trooper. Masyado nang matagal na siyang minamaliit, masyadong madalas na pinapatabi. At ngayong araw, ang pasensyang iyon ay nagsisimula ng mabasag. Patuloy nilang pinalibutan ang kanyang truck na parang mga gutom na pating na umaamoy ng dugo. Ang tunog ng mga tambutso ay malakas na dumadagundong, masakit sa tainga. Ang psychological pressure na iyon ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanilang laro, pananakot, pagpapaalis sa linya. Ngunit si Mang Berto ay hindi isang ordinaryong trooper. Sa kanyang puso, may apoy na nag-aalab, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagnanais na ipagtanggol ang kanyang karangalan. Nabubuhay siya sa kalsada, sa init, alikabok, at panganib ng Maharlika Highway. At kung sa araw na ito ay kailangan niyang harapin ang arogansya, tatayo siya. Hindi siya aatras, kahit isang pulgada. Ilang motorista na rin ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone, kinukuhanan ang nangyayari. Mula sa loob ng pampasaherong bus, ang mga estudyanteng naka-study tour ay tensyonadong nakatingin sa labas ng bintana. Ang ilan ay nakatayo pa. Isang ina ang dali-daling tinakpan ang mga mata ng kanyang anak, nag-aalala na ang insidenteng ito ay mauwi sa trahedya. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa isang punto, ang pulang truck na pinalilibutan ng kawan ng mga big bike, tulad ng isang matandang usa sa gitna ng parang na napapaligiran ng mga mangangasong armado ng ingay at kayabangan. Kinuha ni Mang Berto ang kanyang two-way radio mula sa dashboard. Paos ang kanyang boses ngunit matatag pa rin ang tono. Base, si Berto ito. Nasa 138 ako, papuntang timog.
May grupo ng mga aroganteng motorista. Depensa lang ako. Ang sagot mula sa kabilang linya ay maikli ngunit malinaw. Ingat, Berto. Minomonitor namin. Over. Hindi pa niya nailalagay ang radio ng isang motor ang biglang sumingit mula sa kanan at humarang mismo sa harap ng truck. Reflex na inapakan ni Mang Berto ang preno ng todo. Ang malalaking gulong ay umiskirt ng mahaba. Ang mga kadena ng kargamento sa likuran ay nayanig, umalingaw na parang dagundong ng digmaan. Ngunit ang pinakamalakas na tunog ay hindi ang preno. Ang pinakamalakas ay ang tunog mula sa loob ng kanyang dibdib. Galit na nagsisimula ng kumulo. Huminto ang truck hindi kalayuan sa isang luma at abandonadong gasolinahan. Sumunod din ang mga motor, pinalibutan siya na parang handa ng sumalakay. Isa sa kanila ang bumaba. Malaki ang katawan, mabigat ang mga hakbang. Ang itim at makintab na helmet ay hawak niya sa kamay na para bang isang sandata. Huminga ng malalim si Mang Berto. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang pinto ng kabina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil sa isang bagay na mas mapanganib pa, ang kanyang emosyon. Pagkatapak niya sa aspalto, ang init mula sa ilalim ay sumampal sa kanyang mukha. Lumapit ang malaking lalaki habang sumisigaw, bumaba ka. Gusto mo bang turuan kita kung paano magmaneho ng maayos? Sa likuran, nagsimulang magsunuran ang busina ng ibang mga truck. Ang trapiko ay tuluyan ng huminto. Ang mga motorista ay sumisilip mula sa malayo. Ang ilan ay kinukunan ng video gamit ang kanilang mga telepono. Ang hangin ay biglang bumigat na tila naglalaman ng mga kislap ng apoy. At sa sandaling iyon, tuluyan nang bumaba si Mang Berto mula sa kabina. Tinitigan niya ang malaking lalaki ng diretso sa mata, isang malamig na tingin na puno ng determinasyon. Sa araw na iyon, hindi siya tatakbo. Sa araw na iyon, matututunan ng kalsada na kahit ang isang lumang truck ay may tapang. Mabibigat ang mga hakbang ni Mang Berto, ngunit ang kanyang intensyon ay hindi matitinag. Tumingin pabalik ang malaking lalaki, ang titig niya ay parang sa isang maninila. Ngunit si Mang Berto ay tumayo ng tuwid. Mas matanda nga ang kanyang katawan, mas payat, ngunit ang dignidad ay hindi kailanman masusukat sa laki ng kalamnan. Lumakad pasulong ang lalaki, ang helmet ay nakabitin pa rin sa kanyang kamay. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Sino ka ba sa akala mo? Hindi mo pag-aari ang kalsadang ito, sigaw niya. Hindi na tinag si Mang Berto. Umiinit ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon at matatag. Ang kalsadang ito ay para sa lahat, hindi lang para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng dahan-dahan, ngunit mabigat na parang isang batong hindi matitinag. Umisi ng mapanlait ang lalaki, saka inihagis ang helmet sa aspalto. Sige, bibigyan kita ng leksyon, super ng truck. Akala mo kung sino ka? Lumapit pa siya, itinulak si Mang Berto. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang ugong ng mga tambutso at mga busina ang maririnig mula sa malayo. Huminga ng malalim si Mang Berto, ang kanyang emosyon ay halos hindi na mapigilan. Akala mo ba natatakot ako? Patag niyang tanong. Walang babala, hinawakan niya ang pinto ng truck na bukas pa. Ikaw at yung mga motor niyo, hindi niyo pwedeng basta-basta turuan ang ibang tao. Pantay-pantay tayong lahat sa kalsada. Ikinuyom ng rider ang kanyang kamao, handang-handa ng sumuntok. Ngunit bago pa siya makakilos, dalawa pang motor ang huminto at sumali sa pagpapalibot na parang mga bagong lobong dumating para kumpletuhin ang kawan. Isa sa kanila ang sumigaw, "Ano, matapang ka, kuya? Lalabanan mo kaming lahat." Ang mga salitang iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy na nag-aalab na sa puso ni Mang Berto. Sapat na ang kanyang pagpipigil, ngunit may hangganan ang lahat. Tama na. Pampublikong daan ito, hindi sa inyo. Sumabog ang kanyang boses, malakas at walang pag-aalinlangan. Lumakad siya pasulong. At sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang helmet na nakalatag sa aspalto, direktang pinatama ito sa lalaking naunang humamon sa kanya. Tumama ang helmet sa aspalto ng malakas, tumalbog patungo sa rider na nakatayo sa pinakaharap. Nag-init ang ulo ng lalaki, agad siyang sumugod at sinubukang itulak si Mang Berto gamit ang kanyang malaking katawan.
Ngunit handa na ang trooper ng truck. Bahagya siyang naitulak paatras, ngunit agad niyang nabalanse ang sarili at gumanti ng isang malakas na suntok sa dibdib. Napaurong ang rider ng 2 hakbang. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang dating mainit at magulo ay naging tensyonado. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang punto, ang banggaan ng dalawang mundo. Isang rider pa ang biglang naghagis ng helmet patungo kay Mang Berto. Nagawa niyang umilag, ngunit tumama ito sa salamin sa gilid ng truck, lumikha ng malakas na kalabog. Nagkaroon ng lamat ang salamin, naglaglagan ang mga piraso. Mula sa loob ng mga sasakyan, nagsimulang bumagal ang trapiko sa magkabilang direksyon, ganap na huminto. Walang puwang. Nagsimulang pumalibot ang mga rider. Kahit hindi lahat ay nanununtok, naghahagis sila ng mga panunuya, pang-iinsulto at pagbabanta. Ngunit si Mang Berto ay nanatiling nakatayo doon, hindi umaatras. Ilang pasahero mula sa bus ang kitang-kitang kumukuha ng video. Ilang trooper ang lumabas mula sa kanilang mga sasakyan, hindi nakikialam ngunit nagmamasid. Isang bata sa loob ng kotse ang napayakap sa takot. Isang ina ang yakap ito habang nagsasabing, "Huwag kang tumingin, anak." Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang marinig ang tunog ng sirena. Papalapit, matinis na umuungal. 3 pulis ang lumitaw mula sa kabilang direksyon. 2 sa kanila ay agad na hinuli ang pinaka-agresibong rider. Ang isa naman ay lumapit kay Mang Berto na nakatingin pa rin sa kanyang mga kalaban. "Tama na, tay. Huwag niyong sirain ang lahat," sabi ng pulis na may nagpapakalmang tono. Ang kanyang mukha ay nagpapakita na hindi na siya nagulat. Marahil hindi ito ang unang pagkakataon. Huminga ng malalim si Mang Berto, nagsimulang manakit ang kanyang katawan. May gasgas sa kanyang pisngi, sa sentido, at ang kanyang kanang kamay ay nagsisimula ng dumugo. Ngunit hindi ang mga sugat na iyon ang bumabagabag sa kanya. Ang ikinasusuklam niya ay ang katotohanang ang ganitong uri ng arogansya ay malayang gumagala sa kalsada. Huwag nating hayaang manalo sila, bulong niya, para lamang sa kanyang sarili. Ilan sa mga rider ang nagsimulang dahan-dahang lumayo. Alam nilang nagbago na ang sitwasyon, ngunit ang ilan ay naghagis pa rin ng masasakit na salita habang paatras na naglalakad. "Hindi pa tapos to, trooper ng truck," sigaw ng isa sa kanila. Hindi sumagot si Mang Berto. Tumayo lamang siya ng tuwid. Nagsimulang kunin ng mga pulis ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ilang motor ang kinumpiska. Sa gitna ng mga tao, isang mas matandang pulis ang lumapit at tinapik ang balikat ni Mang Berto. "Matagal na naming minamanmanan iyan sila. Madalas gumawa ng gulo," mahina niyang sabi. Tumango lamang si Mang Berto, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang araw na iyon. Ngunit isang bagay ang alam niya, hindi ito simpleng away kalye lamang. Ito ay isang babala para sa sinumang nakakaramdam na may karapatan silang maging mas mataas sa kapwa sa iisang aspalto. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Ilan sa mga rider ay dinala sa presinto para sa karagdagang tanong. Ang tensyon ay unti-unting humupa. Tumayo si Mang Berto sa tabi ng kanyang truck. Punit ang damit, mabigat ang hininga, pagod ang katawan, ngunit mayroong isang pakiramdam ng kasiyahan. Hindi siya nagsisisi. Nang magsimulang mag-alisan ang mga tao, muling umandar ang pulang truck ng Aguila Logistics. Medyo mayupi, ngunit malakas pa rin. Dahil para kay Mang Berto, ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa kargamento, kundi tungkol sa dignidad, na sinuman ang nasa kalsadang ito, mapalumang truckman o mamahaling motor, ay dapat matutong rumespeto. Lalong uminit ang langit sa Maharlika Highway, ang araw ay nasa tuktok na. Ang pulang truck ay naging sentro ng atensyon. Ang trapiko ay bumuhol sa lahat ng direksyon. Ang mga busina ay nagsasalita ng tunog na parang mga tambo ng digmaan. Si Mang Berto ay nakatayo sa tabi ng kanyang truck. Ang kanyang t-shirt ay may punit sa balikat, mabigat pa rin ang kanyang paghinga. Ilan sa mga rider ay mukhang balisa, parang mga lobong na bigong makakagat ng biktima. Ngunit may isa sa kanila, ang malaking lalaki na nakasagupan niya kanina, ay hindi pa rin tapos. Sa isang agresibong hakbang, sumugod siyang muli. Sa pagkakataong ito, walang sinasabi, sinipa niya ang bumper ng truck.
Agad na binuksan ni Mang Berto ang pinto ng kabina at kinuha ang isang maliit na bagay na matagal nang naging tapat niyang kasama, isang parisukat na ashtray na gawa sa kahoy mula sa dashboard. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito ng malakas patungo sa isa sa mga motor na nakaparada sa gitna ng kalsada. Ang pagtama ng kahoy sa metal ng helmet ay bumasag sa katahimikan na parang kampana ng digmaan. Agad na umalingaw ang mga sigawan mula sa iba't ibang direksyon. Baliw ata yung tao na yan, sigaw ng isang tao mula sa kotseng nasa likuran. Sumunod ang malakas na tunog ng busina ng isang bus na naipit sa trapiko, kasabay ng sunod-sunod na busina mula sa iba. Ang mga trooper mula sa iba't ibang sasakyan ay nagsimulang magbabaan, nag-uusisa. Naglakad sila patungo sa truck, gustong malaman kung ano talaga ang sanhi ng halos 2 kilometrong traffic jam. Ang ilan sa kanila ay nagtaas na ng kanilang mga cellphone at kumukuha ng video. Mula sa kabilang direksyon, isang pampasaherong bus ang dahan-dahang tumabi. Isang pasahero ang tumayo at kumuha ng video gamit ang isang digital camera. Eksaktong nahuli ng kanyang lente ang sandali kung kailan natumba ang isang rider sa aspalto, nasagi ng sarili niyang kasamahan na nataranta sa pag-iwas sa lumilipad na ashtray. Ang pulang trailer truck, kahit nakahinto, ay naging simbolo na ng paglaban sa kalsada. Hindi na nag-iisa si Mang Berto. Ilan pang mga trooper ng truck na naipit din sa trapiko ang lumabas mula sa kanilang mga sasakyan. Hindi sila sumisigaw, hindi nakikigulo, ngunit nakatayo sila ng magkahanay sa gilid ng kalsada. Mula sa kanilang mga tingin, nabubuo na ang isang uri ng pagkakaisa. Nagsimulang makorner ang mga rider. Napagtanto nilang hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Kanina, dumating sila ng may tiwala sa sarili, may maingay na tambutso at mga leather jacket. Ngunit ngayong araw, nagkamali sila ng hakbang dahil ang kanilang hinarap ay hindi lamang isang matandang trooper, kundi isang taong hindi natitinag kahit nag-iisa. Isang itim na motor na may logo ng pakpak sa tangke nito ang nakahandusay sa gitna ng aspalto. Ilang rider ang sumubok na itayo itong muli, ngunit nahirapan sila. Mula sa bintana ng isang van, isang ina ang malakas na sumigaw, "Hoy, magsialis na kayo. Dahil sa inyo, nag-traffic tuloy." Lalong uminit ang sitwasyon nang may naghagis ng bote ng mineral water mula sa gilid ng kalsada, patungo sa grupo ng mga motorista. Hindi malinaw kung sino ang naghagis, ngunit isang bagong emosyon ang sumiklab. Sa wakas, dumating ang mga pulis trapiko mula sa pinakamalapit na outpost. Ang sirena ay umalingaw, binasag ang hangin. 2 motor ng patrol at isang sasakyang may nakasulat na Highway Patrol Group ang biglang huminto sa gitna ng trapiko. 3 pulis ang mabilis na bumaba. Isang opisyal ang humingi ng megaphone at nagbigay ng mahigpit na utos. Lahat ng sasakyan tumabi. Sinumang sangkot, manatili sa pwesto. Ang boses na iyon ay parang martilyo ng hukom. Ilang rider ang natigilan. Alam nilang hindi na ito laro. Lahat ng atensyon, lahat ng kamera, lahat ng galit ng mga tao ay nakatutok na ngayon sa kanila. Isang pulis ang lumapit kay Mang Berto. "Kayo po ba ang trooper nitong truck?" Mabilis niyang tanong. Tumango lang si Mang Berto. Masyado na siyang pagod para magpaliwanag. Ngunit mula sa kanyang mukha na puno ng pasa, mula sa kanyang dumudugong sentido, ang tapang ay kitang-kita. Dahan-dahang tumango ang pulis. Alam niya kung sino ang tunay na biktima sa kaguluhang ito. Nagsimulang mangalap ng impormasyon ang mga pulis. Ang ilan sa mga pinaka-agresibong rider ay agad na pinatabi. 2 ang pinusasan doon din. Mula sa mga sasakyan, narinig ang maliliit na hiyawan ng suporta mula sa mga mamamayan at iba pang trooper. Isang tahimik na pagkilala na sa wakas, ang hustisya ay bumaba na sa kalsada. Sa wakas, nahuli rin sila, bulong ng isang binata habang kumukuha ng video. Ang alikabok mula sa sapatos ng mga pulis ay sumasayaw sa ibabaw ng sunog na aspalto. Ang mga motor na dating nakaparada kung saan-saan ay sinimulang itulak sa gilid ng kalsada. Isa-isa, ang mga miyembro ng grupo ay hiningat ng kanilang mga dokumento. Ilan sa kanila ay walang dalang lisensya o rehistro. Itinala ng mga pulis ang lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, umupo si Mang Berto sa hagdanan ng kanyang truck, umiinom ng tubig mula sa boteng ibinigay ng isang kapwa trooper. "Kalma lang, tay. Kitang-kita namin lahat kanina.
Maraming video, sabi nito. Tumango si Mang Berto. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit sa kanyang dibdib, may isang paniniwalang nabuo. Ang katotohanan ay maaaring mabagal dumating, ngunit darating ito. Ang langit sa Maharlika Highway ay nagsimulang magkulay dapit hapon. Ang kahel na liwanag ay dahan-dahang humahawi sa mga bakas ng alitan na nakabitin pa rin sa hangin. Ngunit sa araw na iyon, may naitala na higit pa sa isang simpleng traffic jam, na hindi lahat ng malakas ang boses ay laging panalo, at ang busina ng isang truck, kung sasamahan ng tapang at katwiran, ay kayang talunin ang ugong ng mga mayayabang na motor. Lalong lumakas ang tunog ng sirena ng patrol, binabasag ang init na nagtagal ng higit 1 oras. Ang mga pulis na kumpleto sa uniforme ay nagsimulang ayusin ang magulong trapiko. Itinaas nila ang kanilang mga pito at kamay, binubuksan ang daan para sa mga sasakyang matagal nang naipit. Dahan-dahang humupa ang mga busina, pinalitan ng ugong ng mga makinang nagsisimula ng gumalaw. 3 espesyal na opisyal mula sa Highway Patrol Group ang bumaba mula sa isang kulay abo na sasakyan na walang marka. Mabilis ang kanilang mga hakbang, ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Isa sa kanila ang agad na nagpakita ng kanyang tsapa at kumuha ng pahayag mula sa rider na humampas sa salamin ng truck ni Mang Berto. Sa una, sinubukan pa ng lalaki na ipagtanggol ang sarili, ngunit bigla siyang namutla ng banggitin ng pulis ang kanyang pangalan bago pa man siya magpakilala. Matagal na naming sinusubaybayan ang komunidad na ito, matigas na sabi ng opisyal. Akala niyo ba walang nakakapansin sa estilo niyong pag-aarihin ang kalsada? Biglang tumahimik kahit ang hangin ay tila nagpipigil ng hininga. Ilan sa mga rider ay mukhang nataranta, ang ilan ay yumuko. Ang iba ay dahan-dahang umatras mula sa sentro ng atensyon. Si Mang Berto ay nakaupo pa rin sa hagdanan ng kanyang truck. Namamaga ang kanyang pisngi, may maliit na sugat sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Isa pang opisyal ang lumapit sa kanya, may dalang mineral water at tissue mula sa kanilang sasakyan. Kalma lang po, sir. Nakita na po namin ang mga video mula sa ilang testigo. Wala po kayong kasalanan, mahina niyang sabi. Ang kanyang tono ay ibang-iba kumpara sa pakikipag-usap niya sa mga rider kanina. Isa sa mga pinakamaingay na rider, isang binata na may leather jacket na may nakasulat na Freedom Riders, ay hinila sa gilid ng kalsada. Sinusubukan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili, sinisisi ang malaking truck na anya walang pakundangan. Ngunit agad na ipinakita ng pulis ang isang screenshot mula sa video na kuha ng pampasaherong bus na nag-record ng insidente mula sa kabilang direksyon. Kung pakiramdam nyo ay pag-aari nyo ang kalsadang ito, sabi ng pulis habang kinukumpiska ang lisensya at rehistro ng binata, ipapakita namin sa inyo kung paano gumagana ang batas sa pampublikong daan. 2 pang motor ang isinakay sa isang towing truck dahil sa paglabag sa speed limit at iligal na pagparada. Samantala, ilang lokal na mamamahayag na nagkataong dumadaan ay huminto rin. Isa sa kanila, isang babaeng reporter mula sa isang pambansang istasyon ng balita, ay agad na nag-live broadcast mula sa lokasyon. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa pulang truck ng Agila Logistics, pagkatapos ay sapasapasang mukha ni Mang Berto. Ito ang tunay na larawan ng arogansya sa kalsada na nilabanan ng isang karaniwang mamamayan, sabi niya sa kamera. Sa una, ayaw magpa-interview ni Mang Berto, ngunit nang sabihin ng isang pulis na mahalaga ang kanyang testimonya para sa proseso ng batas, sa wakas ay tumayo siya. Kahit pagod, sumusunod lang po ako sa batas, maikli niyang sabi. Kung lahat kami ay kailangang tumabi para sa mga arogante, sino na lang ang poprotekta sa amin? Ang mga trooper at ang mga taong kanina ay magulo ay naging isang dagat ng simpatsya. Ilang mamamayan ang lumapit kay Mang Berto, kinakamayan siya. Mayroong tumapik sa kanyang balikat. Isang binata mula sa truck sa likuran ang nagsabi pa, "Proud kami sa'yo, Tay." Sa wakas, mayroon ding naglakas loob na labanan sila. Isa sa mga senior na pulis ang lumapit sa natitirang mga miyembro ng komunidad ng motor at nagbigay ng isang matinding babala. Maaari kayong magturing, pero hindi ibig sabihin ay kayo na ang hari ng kalsada. Kung magpapatuloy pa kayo sa ganito, makikipag-ugnayan kami para ipatanggal ang lisensya ng komunidad ninyo sa buong bansa. Hindi ito pananakot, ito ay huling babala. Mula sa megaphone ng patrol car,
ipinahayag ang utos na magsialis na. Ang komunidad ng mga motorista ay isa-isang umalis, ang ilan ay dinala sa pinakamalapit na presinto para sa karagdagang investigasyon. Nagsimula nang muling gumalaw ang trapiko, mabagal ngunit sigurado. Ngunit ang sugat mula sa insidenteng iyon ay nakaukit na sa isipan ng maraming tao. Bumalik si Mang Berto sa loob ng kanyang kabina. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Mayroong ginhawa, mayroong pagod. Alam niyang hindi pa tapos ang biyahe. Ang kargamento ay kailangan pa ring makarating sa pantalan ng Batangas. Ngunit ngayong araw, may dala siyang mas malaki pa kaysa sa kargamento, dignidad. Bago umandar ang truck, isang pulis ang kumatok sa pinto ng kabina at nagsabi, "Salamat po, Mang Berto. Hindi lang kayo trooper, simbolo kayo ng katapangan." Maikli ang pangungusap, ngunit sapat na para magpainit sa dibdib ni Mang Berto. Mas mainit pa sa kapeng barakong madalas niyang higupin tuwing umaga. Muling umandar ang makina ng truck. Ang panginginig nito ay parang pulso na bumabangon mula sa sugat. Dahan-dahan, ang pulang trailer truck ay gumalaw, iniiwan ang lugar ng pinangyarihan. Ngunit ang kwentong iniwan niya ay mas mabilis ng kumalat. Sa araw na iyon, ang Maharlika Highway ay hindi lamang nagtala ng traffic jam, nagtala ito ng katapangan ng isang taong piniling hindi manahimik. Habang lumulubog ang araw sa likod ng abot-tanaw, ang tunog ng sirena ng patrol ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng ugong ng mga sasakyang muling bumibiyahe. Ngunit sa araw na iyon, hindi maaalala ng mga tao ang traffic jam. Maaalala nila ang pangalan ng isang trooper na nagngangalang Berto na tumangging yumuko sa arogansya. Gabi pa lang ay sumabog na sa social media ang video ng sagupaan. Bawat segundo ng insidente ay kumalat mula sa mga kuha ng trooper ng bus, cellphone ng mga mamamayan, hanggang sa kamera ng reporter na nagkataong nandoon. Ang pangalan ni Mang Berto ay biglang naging viral. Kahit hindi niya binanggit ang kanyang pangalan sa kamera, ang suot niyang t-shirt na may logo ng Aguila Logistics, ang nag-aalab na pulang truck, at ang mga pasa sa kanyang mukha ay sapat ng palatandaan na mahirap kalimutan. Ang hashtag na kalsada hindi sirkito ay pumutok sa loob ng 2 oras. Libu-libong komento ang bumaha sa mga video. Marami sa kanila ay mga trooper, mga tauhan sa logistics, at mga ordinaryong mamamayan na matagal nang nanahimik kapag nakakaharap ng mga aroganteng grupo ng motorista. Ngayon, mayroon na silang boses, isang taong naglakas loob na magsabi ng hindi. Agad na sinakyan ng national media ang issue. Sa mga screen ng telebisyon, ang pasapasang mukha ni Mang Berto ay katabi ng larawan ng mga motor na nakahandusay sa aspalto. Ang mga headline ay tumututok sa arogansya ng mga komunidad ng malalaking motor, at ilang istasyon pa nga ang naglabas ng datos ng mga lumang kaso na matagal nang hindi napapansin. Isang palabas sa gabi ang naglaan ng espesyal na segmento tungkol sa buhay ng mga trooper ng truck, kung paano sila ang gulugod ng logistika ng bansa, ngunit madalas tratuhin na parang sagabal sa daan ng mga nag-aakalang mas makapangyarihan sila. Ang isang panayam sa isang dating miyembro ng isang riding club ay nagbunyag din ng madilim na bahagi nito, ang internal pressure, ang kultura ng dominasyon, at ang mga paraan ng pananakot para mapanatili ang pangalan ng kanilang grupo. Lalong tumindi ang opinyon ng publiko. Mga influencer, artista, at maging mga politiko ay nagsalita. Si Mang Berto ay simbolo ng katatagan sa kalsada. Kailangan natin ng mas maraming tulad niya, isinulat ng isang kilalang personalidad sa kanyang NE account. Sumikat din ang hashtag na respeto sa trooper. Sa kabilang banda, ang komunidad ng mga motorista na sangkot sa insidente ay nagsimulang magkagulo. Ang kanilang mga opisyal na account ay binaha ng batikos. Isang sangay ang naglabas ng paumanhin, habang ang kanilang pambansang pamunuan ay piniling manahimik. Ilang miyembro pa nga ang umalis at ibinunyag ang mga kwento tungkol sa pressure na laging magpakitang gilas sa kalsada. Hindi na nahimik ang pulisya. Sa isang press conference na live na isinahimpapawid, mariing sinabi ng tagapagsalita ng hindi namin hahayaan na ang mga kalsada sa Republika ay maging arena ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ang pahayag na iyon ay sinalubong ng hiyawan mula sa publikong matagal nang hindi napapakinggan. Samantala, sa probinsya ni Mang Berto, hindi tumitigil sa pagring ang kanilang telepono. Dumarating ang mga bisita. Ang kanyang panganay na anak na nasa high school ay buong pagmamalaking sinabi sa kanyang guro, "Tatay ko po iyon."
Matapang siya kasi alam niyang nasa tama siya. Sa group chat ng mga trooper ng Aguila Logistics, ipinagbuni ang pangalan ni Berto. Hindi lang siya trooper, bayani siya ng kalsada, isinulat ng isa. Ngunit para kay Mang Berto mismo, ang gabing iyon ay simple lang niyang ginugol sa isang maliit na karinderya sa gilid ng expressway. Nakaupo siyang mag-isa, humihigop ng mainit na kape habang nakatingin sa screen ng cellphone ng isang tauhan ng toll na nagpahiram sa kanya ng wifi. Hindi niya alam kung matatawa o maaantig siya nang makita ang kanyang mukha na ginawang meme na may nakasulat na, "Ang truck ko ay hindi likuan mo, Brad." Hindi kalayuan, ilang trooper na nakakilala sa pulang truck niya ang lumapit. "Salamat, Tay." Sa wakas, may kumatawa na rin sa boses natin, sabi ng isa sa kanila habang kinakamayan si Mang Berto. Tumango lang siya. "Ayoko lang pong tinatapakan," maikli niyang sagot. Kinabukasan, ilang pambansang media ang dumating sa head office ng Aguila Logistics. Gusto nilang makilala si Mang Berto para sa isang eksklusibong panayam. Ngunit mahinahon lang na sinabi ng manager, nagpatuloy na po siya sa kanyang biyahe. Ipinagmamalaki namin siya, ngunit trabaho pa rin. At totoo nga. Ang pulang truck ay bumiyahe na patungong silangan bago pa man sumikat ang araw. Sa telebisyon, ang naratibo ay nagsimulang magbago, mula sa kwento ng isang taong lumaban sa arogansya, naging simbolo ito ng isang moral na kilusan para ayusin ang etika sa kalsada. Ilang ahensya ng transportasyon ang naglunsad ng kampanya para sa pagbabahagi ng daan. Ang larawan ni Mang Berto ay nakapaskil sa mga polyeto bilang isang ikon ng simpleng katapangan. Sa social media, nagsimulang magmungkahi ang mga netizen ng isang opisyal na parangal para sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanyang pakikipagsuntukan, isinulat ng isa, kundi sa kanyang katapangang labanan ang pang-aabuso ng hindi nawawala sa sarili. Nang dumating ang ikalawang gabi, isang ikatlong hashtag ang umangat, "May karapatan din ng truck." Ang simpleng pangungusap na iyon ay kumatawan sa saloobin ng milyon-milyong motorista na matagal nang nanahimik kapag pinapatabi ng ingay ng tambutso at hiyawan ng malalaking motor. Ngayon, mayroon na silang boses. Sa isang rest area sa kalaliman ng gabi, huminto saglit si Mang Berto. Binuksan niya ang bintana, hinayaang pumasok ang malamig na hangin. Sa kanyang dashboard, nakalagay ang isang maliit na larawan ng kanyang pamilya at isang piraso ng papel na may sulat kamay, "Maaaring mainit ang Maharlika Highway, ngunit ang puso ay dapat manatiling malamig." At sa isang tapak sa gas, muli niyang sinuong ang dilim ng gabi, nag-iwan ng baka sa kalsada at isang kwento sa puso ng marami. Kasasampa pa lang ng araw sa ulap nang muling gumulong ang pulang trailer truck ng Aguila Logistics sa aspalto na nagsisimula ng dumami ang sasakyan. Si Mang Berto ay tuwid na nakaupo sa likod ng manibela, suot ang isang pamalit na t-shirt na may logo ng kumpanya at ang kanyang gasgas ng sombrero. May mga bakas pa rin ang pasa sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nagtatrabaho siya na parang walang nangyari. Sa dashboard, umuusok pa ang isang tasa ng kape mula sa rest area, at ang lumang radyo ay nagpapatugtog ng isang klasikong harana. Ang kantang iyon ay hindi lamang libangan, kundi isang tahimik na saksi sa mahaba at mahirap na paglalakbay sa ibabaw ng kalsada. Nang dumaan ang truck sa lugar kung saan nangyari ang sagupaan, sumulyap siya sa kaliwa. Ang mga bakas ng preno at gasgas ay malabo pa ring makikita sa aspalto. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa manibela. Walang pagsisisi. Ang mayroon lang ay isang pakiramdam ng ginhawa dahil pinili niyang hindi manahimik noong siya'y tinatapakan. Ang kalsada noong araw na iyon ay hindi kasing siksik ng kahapon. Ilang sasakyan ang nagbigay daan sa kanya. Ilang trooper ang bumusina ng marahan, hindi galit, kundi isang pagbati ng paggalang. Sinuklian ito ni Mang Berto ng isang kislap ng ilaw at isang maliit na tango, isang tahimik na kodigo na naunawaan lamang ng mga kapwa manlalakbay sa kalsada. Sa mga usapan sa tabi ng daan, mainit pa rin ang kwento tungkol sa trooper ng pulang truck na lumaban sa mga motorista. Ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may pagmamalaki. Ang kanyang kwento ay ikinukwento ng may sigasig. Ilang street artist pa nga ang gumuhit ng kanyang mukha mula sa mga viral na larawan. Marami ang umaasa na si Mang Berto ay lalabas sa DCI o makakatanggap ng parangal mula sa gobyerno. Ngunit tinanggihan niya ang lahat ng imbitasyon para sa panayam.
hindi po ako artista. Super lang po ako na nagkataong nagalit sa tamang panahon, sabi niya sa kanyang manager nang tawagan ng isang reporter. Mas pinili niyang tapusin ang paghahatid ng kargamento sa tamang oras kaysa umupo sa isang studio. Sa kalsada, nagsimulang magbago ang mga riding club. Hindi na sila kasing angas ng dati. Ang kanilang estilo ng pagmamaneho ay naging mas maayos. Ang ilan pa nga ay nakikitang kumakaway at humihingi ng paumanhin sa ibang motorista. Ang epekto ng pagiging viral ay totoo. Tila muling tinuruan ang kalsada ng kahulugan ng pagbabahagi. Naging seryoso rin ang pulisya. Ilang espesyal na operasyon laban sa mga abusadong motorista ang isinagawa. Ang mga lumalabag ay agad na tinitiketan. Alam nilang nakatingin ang publiko. Ang pangalan ni Mang Berto ay naging isang moral na alarma na nagpabalik tanong sa lahat, sino nga ba talaga ang may-ari ng kalsadang ito? Ang sagot, lahat tayo, hindi lang ang ilang malalakas ang boses. Sa gitna ng kanyang biyahe, tinawagan ni Mang Berto ang kanyang asawa. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Okay na ako, ma. Tapos na ang lahat. Matapos isara ang tawag, bahagyang umiti si Mang Berto. Saglit lang, pagkatapos ay muling tumingin sa daan. Ang kanyang truck ay patuloy na umuusad, tinatahak ang umagang papalapit ng lumiwanag. Sa salamin, ang mundong nasa likuran ay naiwan, puno ng mga alaala at aral. Alam niyang ang kwentong ito ay pag-uusapan ng matagal, sa mga karinderya, sa mga terminal, sa mga group chat ng mga trooper, at baka pumasok pa sa mga aklat-aralin balang araw. Ngunit para sa kanya, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Bawat pag-ikot ng gulong ay hindi lamang naghahatid ng kargamento, kundi naghahatid din ng dignidad. Nang hapong iyon, sa isang traffic light sa isang industrial zone, may isa pang truck na sumunod sa kanya mula sa likuran. Ang trooper nito ay bumusina ng 3 beses, isang espesyal na ritmo na naiintindihan lamang ng mga nakaranas na tumayo sa gitna ng pang-aabuso. Sinuklian ito ni Mang Berto ng isang magaang tango at isang bahagyang ngiti. Hindi niya nais maging bayani. Nais lamang niyang igalang tulad ng paggalang niya sa kalsada. Sa likod ng salamin sa harap, ang maliit na larawan ng kanyang pamilya ay nakabitin pa rin, dahan-dahang umuugoy kasabay ng panginginig ng makina. Ang lumang radyo ay marahang tumutugtog pa rin, isang kantang pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dating. Ang Maharlika Highway ngayon ay hindi na lamang tungkol sa traffic, init at alikabok. Ito ay tungkol sa isang pulang truck at isang trooper na piniling tumayo habang ang iba ay yumuyuko. Siya ay hindi kung sino man, siya